Sige po, bago ho tayo maupo, tayo muna ay mag-declare, kamay sa dibdib. The rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi sa 7 tao, you are blessed. Sige po, pakisabi sa 7 tao, you are blessed. No po. Tayo po ay makakaupo na, mga minamahal ko. No. Sige po, bago ko tayo magsimula, baka may first timer ho, mga bago lang ho kayo sa church, pwede ho ba kayong tumayo? Gusto lang namin kayo welcome. Meron ho ba? Bago, first time? Si nanay, palakpakan natin sila, magandang umaga, no? Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Meron pa ho ba? Yung nasa likod, magandang umaga sir kapatid. Magandang umaga po. So, isa pa nga ho malakas na palakpak para kay Jesus, come on. So, bago tayo magsimula, isang hindi magandang balita, ang Pastor Frank Mondehar po, isa po sa pastor natin sa area ay umuwi na ho sa Panginoon. No, si Pastor Frank Mondehar, mga minamahal ko, noong nakaraan po itong Tuesday, Wednesday ng morning, Tuesday po ay birthday niya. May meeting kami ng Tuesday, hindi po siya dumalo, birthday niya po yon. Tapos kinabukasan, inatake lang po ito, mabilis, no, abrupt. And then, kinuha na ho siya ng Panginoon, umuwi na po siya sa Panginoon. So, ang kanya pong labi, mga minamahal ko, ay mamaya nasa simbahan po ito ng Area E. No? Punta ho tayo. Makibahagi, makidalamhati ho tayo sa lingkod ng Panginoon. Sa mga hindi ho nakakaalam, ang Pastor Frank, mga minamahal ko, siya pong unang pastor ng simbahan pong ito. No? Hindi po si Pastor Alan, sinalo ko lamang po ito. No, siya po nagbukas nito, mga minamahal ko. Kami po ay mga katuwang lamang po ni Pastor. No? Kami po nila Pastora Neri, nila Alicia, makatuwang ho ng Pastor Frank. No? Nung siya po ay nag-abroad, iniwan po itong simbahan, at ako na lang po nagpatuloy. No? Si Pastor Frank po, nung ako po ay bagong Kristiyano, siya po inabutan ko sa Area E with Pastor Paul. Siya po yung dalawang to na malaking impluwensya sa akin actually. Ang Pastor Frank, siya po yung nagsasama-sama sa akin sa mga Bible study. No? Bit-bit kong bag niya, naalala ko noon. Siya rin po nagbigay ng opportunity sa akin na magturo, no? Sa isang Bible study. Kaya po malaki po ang tawag dito tuwang o part ni Pastor Frank sa buhay ko, no? At sa simbahan pong ito, no po. Actually, ang laking kawalan, naalala ko bigla si Pastor Joey, no? Ang dami kasing hawak na Bible study, siya po ay guro natin sa Bible school, matalinong tao, no, marunong, at siya po ay malaking pagpapala, no? Ang labi niya po ay ililibing po sa Wednesday. Kaya meron po tayong 3 gabi pa na pwede tayong makidalamhati sa pamilya po. Unang namatay na yung asawa niya, tapos yung 2 anak niya ay yung naiwan, isang lalaki at isang babae. No? Isang nag-work na at isa po ay 3rd year college na nasa UP. Magagaling po yung mga anak noon kasi matalino po yung si Pastor. Kaya po, mamaya po sa mga moms, nandun po ang mga moms, sila po yung magkikater mga minamahal ko ng araw po ng Sunday. So, nakakalungkot pero pupunta ho talaga doon. No? Ako naniniwala lahat ay nakabook. Pakisabi nga sa katabi mo, nakabukan na din. Huwag ka nang tumanggi, may petsa ka na. Ang kailangan lang natin, mga minamahal ko, pinaghahandaan natin pagdating po ng booking. Tama ko mali. Hindi natin pwedeng i-deny. Pupunta ho talaga tayo roon. Kasi wala nang forever yang dito. Sa langit meron po, pero dito sa lupa, hindi po. No? Kaya po, andito tayo sa lupa. Kung anong meron ka, enjoy mo lang. No? Enjoy mo paglilingkod mo sa Panginoon. Enjoy mo yung Panginoon mo. Enjoy mo yung pamilya mo. Kasi yun po yung pinakamainam na gawin eh. No po habang nasa mundo ho tayo. Kasi meron po talagang graduation. Pero hindi po yun ang aking topic ha. Hindi po yun. No? Pinapalalahanan ko lang ho kayo. Ang kamatayan para sa mga anak ng Diyos, hindi po ito kinatatakutan. Ang kamatayan po, hindi ka papasok ng langit unless you die. Pintuan po ito, papasok po sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat lang ito maintindihan, ang death po, yan po ang unang-unang nawawala pag tinanggap mo si Kristo bilang Lord and Savior ng life mo. Kaya you are blessed kasi may Kristo ka. Mayaman ka, ang kulang mo lang pera. Pero paparating. Pakisabi nga sa katabi mo, paparating. So, sa umaga ito, mga minamahal ko, pag-usapan ho natin,
Lagi itong, patuloy po tayo sa series ng Kingdom. Nung ikaw po ay tawag dito, tinanggap mo si Kristo bilang Lord and Savior ng life mo, ikaw po ay na-born again. Sabi po ng Biblia, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John chapter 3 verse 3, John chapter 3 verse 5, sabi niya ganon, unless a man be born with water and with spirit, he cannot enter the kingdom of God. Verse 8, sabi niya ganon, all must be born again. Ibig sabihin, minamahal ko, born again, it is not a religion. No? Ang born again, minamahal ko, ay karanasan mo nung tagapin mo si Kristo bilang Lord and Savior ng buhay mo. Sa kingdom ng Lord, para makapasok ka pa, kailangan mong ipanganak sa kingdom ng Diyos. So sabi mo ng Biblia, kaya po mga minamahal ko, malino po na tinuturo ang Bible is all about a king. A kingdom citizen and a kingdom. Yan po, pag inarong Biblia, ito po tumatakbo sa istorya ng hari, istorya ng kaharian, at saka istorya ng mga taong nasa loob ng kaharian. Ikaw po yun at ako. Wala po tayo sa religion, kaya po yung word na saan ka pupunta, sisimba ko. Pag sisimba ka, religion po usapin doon. Pero pag sasamba, personal po yun. Okay? May kausap po ako. Kasi pag sisimba, para ka lang nasa reliyon, sisimba ko, iba ho yung nandito ka kasi sasamba ka. Kasi personal po yun sa Diyos. Amen po ba doon? So ngayon po, minamahal ko, gustong ilagay ng Panginoon sa isip natin, ikaw po ay anak ng Diyos. You are a kingdom citizen. Ikaw po ay pumasok sa kaharian ng Panginoon sa ngayon, ikaw po ay nasa loob ng kaharian ng Diyos. Wala ka po sa reliyon. No? Ang problema natin, yung utak natin, galing po tayo sa mahabang panahon na nag-exist ang buhay natin sa reliyon, kaya na born again ka na, utak religion ka pa din. Wala ka na, hindi ka relihiyoso. Ikaw po ay anak ng Diyos. Ikaw po ay nasa isang relasyon sa lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw po ay nakapaloob ngayon sa kaharian ng Panginoon. At sabi mo ng Biblia, minamahal ko, sabi ni Jesus, repent for the kingdom of God is here. Ano mensahe ni Lord? Kaharian. Dumating na ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, para sa iyo at sa akin, sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Ang solusyon po ng Panginoon sa mundo na ating ginagalawan ay ang kaharian ng Diyos. Bakit po? Kasi wala na talaga asahan sa gobyerno. Ang tao hindi na alam kung anong gagawin para makatanggap ng kung ano-ano. Pero sabi ng Lord, maintindihan mo lang, kailangan lang maunawaan bilang anak ng Diyos, ikaw po ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Kung ikaw po ay bahagi ng kaharian ng Diyos, kailangan mo lang maintindihan, you are in the kingdom of God, and then align mo lang yung sarili mo doon sa righteousness ng Lord, and all these things shall be added unto thee. Alam niyo po ba, design po ng Lord, i-bless talaga mga tao. Ikaw, ako, lalo na tayo mga anak niya. Sabi po ng Biblia na parito ang anak ng tao pang ang tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasaya. Yan po yung plano ng Panginoon. Kaya lang problema, hindi ito maintindihan. Hindi ito mag-grasp ng kaisipan ng maraming Kristiyano. Kaya kung meron kang dapat maintindihan mo yung kaharian ng Diyos. I pray itong mga series na ito, mga minamahal ko, na maintindihan natin, we belong to the kingdom of God. Kung ikaw po ay nasa loob ng kaharian ng Diyos, meron po ritong hari na ang pangalan po ay Kristo Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords. Kung siya hari mo, sabi ng hari mo, ako, bahala sa iyo. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Isang bagay na nabasa mo sa Biblia, isang bagay kung paano mong paniniwalaan yung nabasa mo. Kasi wala po itong kapangyarihan unless you believe. May kausap po ako. At the moment you believe, naintindihan mo po ito, kaya mahalaga yung understanding. Hindi ka pwede magkaroon ng faith sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kaya mahalaga po yung pagkakaintindi. Kaya po, pakiusap ko lang, pag andito ka sa church, hindi ka dito para mag-observe. Andito ka kasi gusto maintindihan yung puso ng Diyos. Gusto maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Yan po yung mahalaga. Hindi po tayo naririto para gumaan lang ang kalooban natin. Bonus na lang po yun. Lalo papasok ka rito, may problema ka, may iniisip ka, tapos paglabas mo, ang gaang ng kalooban ko. Bonus na lang po yun. Ang layunin natin is to know and to understand our God. The moment you know Him and understand Him, everything changes mo, minamahal ko. Kaya po, mahalaga po yung mga magandang pagkakataon. Huwag mo tutulugan. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang matutulog. Kalimutan mo muna yung mga labahin mo. Kalimutan mo muna yung mga isasangkutsa mo.
Isatasay mo muna yan. Mag-usap muna kayo ng Panginoon. Ako naniniwala kung minamahal ko, ito pong mensahe na ito ay galing sa Panginoon, gusto ka ng Diyos na kausapin. Gusto niya ipaintindi sa iyo, minamahal ko yung puso niya. No? So, tingnan natin dito. Our topic this morning, characteristic of kingdom culture. O katangian ng tinatawag po, mga katangian ng kultura ng isang kaharian. Kasi mahalaga po ito, pumasok ka ho sa kingdom na ito, at ang kingdom na ito may kultura. Pakisabi nga po, kultura. Isa pa ho, kultura. Lahat ng lugar ay may kultura. Bawat bansa may kultura ho yan, mga minamahal ko. Meron po itong kanya-kanyang tinatawag na culture. Every nation, there is a culture, mga minamahal ko. At pag inaral mo, mga minamahal ko, may mga kultura na pwede sa kanila, may kultura na hindi pwede sa atin. No? Kaya po pumasok ako, pinahintulutan ako ng Panginoon makarating po ng Indonesia at ng Korea, dahil po sa paglilingkod sa Panginoon, iba ho kultura doon. Hindi ko pwedeng dalhin kultura ng Pilipinas doon, kasi may culture po umiikot doon. Kaya pag nag-abroad ka, papasok ka sa isang lugar na may kultura. Lahat ng lugar may kultura. Every family may culture. Amen? Ang kultura, yung pamilya mo may kultura ho yan. Yung pinanggalingan mo, yung lahi mo, may tinatawag po yan na kultura. Even po, mga minamahal ko, ang working place, yung trabaho mo kung saan ka nag-work, may kultura din po yan. No? May kultura ang bawat eskwelahan, mga minamahal ko. Sa atin po, mga minamahal ko, ang dami po. Bawat Bisaya may kultura. Bawat Ilocano may kultura. Bawat Bicolano may kultura. Bawat Batingenyo may kultura. Bawat Caviteño may kultura. Iba't ibang kultura. Tama po ba ako? Kaya po may mga katutubo, iba-ibang katutubo, iba-ibang kultura. Magkakaiba po talaga. Define natin what is the culture. Bago po yun, next slide. Next slide. Sabi po ng Bible, ikaw at ako, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Sabi po ni Pablo, yung ating pong tinatawag na citizenship is in heaven. Tagalangit ka, sabi ni Pablo. Lagay mo to sa isip mo. Hindi ka ho tagalupa, ikaw po'y tagalangit na nasa lupa, mga minamahal ko. That's who you are. At hinihintay natin, mga minamahal ko, eagerly yung pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo na ating pong tagapagligtas. Dapat mo itong maintindihan. Pakisabi nga po, tagalangit ako. Isa po, tagalangit ako. Amen. Ito po yung sinasabi ng Bible. Kaya hindi nakakatakot mamatay. Bakit? Alam mo ang kamatayan pag uwi lang doon sa tunay mong tirahan. Kung ikaw po ay tagalangit, pag namatay ka, pupunta ka lang doon sa tahanan mo. May kausap po ako? Kaya po, hindi nakakatakot na kamatayan. Ang kamatayan is a comfort, mga minamahal ko. Tayo po, pag tayo ay namatayan, nalulungkot tayo. Pero ang Panginoon, sabi ng Panginoon, kagalakan ng Diyos sa kamatayan ng malingkod niya. Habang tayo po ay nagdadalamhati, ang Diyos ay natutuwa. Bakit? Kasi makasama niya habang buhay yung lingkod niya. Tayo nagmumorn. Hanggang ngayon, nagmumorn tayo kay Joey, samantala si Joey, tuntua. Bakit? Kasama na si Jesus. May kausap po ako. Bakit po? Because our citizenship is in heaven. Tignan mo yung katabi mo. Pakisabihin, kapatid, tagalangit ka. Sige lang po, pakipaalala ba? Nalilimutan niya. Baka nalilimutan. Yung nasa harapan, pakitabi, sabi mo, tagalangit ka. Yung nasa likod, pakisabihan mo na rin yan, tagalangit ka. Isang araw uuwi ka. Ako, ang gusto ko lang, sana mag-rapture na lang para sabay-sabay eh. No? Para lilipad na lang tayo pare-parehas eh. No? Sana. Kaya kapatid, lagi ito tandaan, ang life natin maikli lang. Napakaikli. Huwag mo nang gamitin kung saan-saan yung buhay mo. Gamitin mo yan ng tama. Gamitin mo para sa Panginoon, hindi ka magsisisi. Pwede bang palakpakan natin si Lord Gamon? Palakpakan natin ang Panginoon. So, i-define natin ibig sabihin ng culture. Next slide. Culture. What is a culture? Sabi po ng Bible, the dictionary defines a culture as the sum of attitudes, customs, and beliefs that distinguishes one group of people from another. Sabi pong ganon, ito po ay ang pinagsama-samang pag-uugali, tradisyon, paniniwala,
ng isang grupo ng mga tao na nagiging dahilan na kakaiba siya sa iba. That's culture. Kaya pag inano mo, minamahal ko, pag tinignan mo po ito, kultura. Sabi po na kausap ko kahapon, sabi po ni paring Arto at ni paring Dingdong, ang mga Koreano may kultura sa trabaho. Sa kanila po, darating sila na alas 8 pasok, dumadating po yung 7:30 mga Koreano, nagtatrabaho na po yung 7:30 pa lang. Tapos, 5 ang uwian nila, 5:30 na gumagawa pa rin. Kultura po yun. Kaya pagpasok ng mga Pilipino, nahirapan sila sa kultura. Bakit po? Sa Pilipino kasi pagpasok na alas 8, maglalakad-lakad pa ho yun, nakatime na po yun, pupunta pa kung saan-saan yun. Tama? Kaya pagpasok mo doon sa Korea, 7:30 pa lang ba nagtatrabaho na kayo? Sa Pilipinas, alas 5 ang out, 4:30 nagliligpit na ho yan. Bakit ko naranasan? Timekeeper po ako. Pagbatay ko na alas 5, minamahal ko pa, takbuhan na kagad. Saan to galing mga tao na to? 1,000 tao po yun, nakabihis na 4:30 pa lang. Kultura po yun. Kaya po pagpasok po ng mga Pilipino sa Korea, nahihirapan silang mag-fit doon sa culture. Naintindihan natin? Bawat lugar may kultura. Yung Samar po, ibang kultura doon. Ang kultura doon, mga minamahal ko, yung mga tao nagiinuman ng tuba. May ganong kultura. Kaya ho, pagdating sa kanila po, ang tawag doon, norm. Natural po, pag sinabing culture, isang normal na bagay na practice po ng mga tao sa lugar po na yon. Sa mga katutubo, normal po na mga bata pa nag-aasawa na. Kultura po yun. Hindi po nila alam yung word ng millennials. Sa kanila 14 lang po, nag-aasawa na uwi, nag-aanak na ho yun, mga minamahal ko. Kasi kultura po yun. May kausap ako. Ano pong ibig sabihin, mga minamahal ko? Ang kultura, mga minamahal ko, lahat ng tao may kultura, lahat ng lugar may kultura, bawat pamilya may kultura, every workplace may kultura. Itong mundo na ito, mga minamahal ko, may tinatawag po na kultura. May mga kulturang tatanggapin ng isang lugar, pero hindi ka tanggap-tanggap sa iba. So, ang ito nakakatuwa rito, sinasabi lang ng Lord sa atin is this, ano kaya ang kultura ng langit? Ano ba kultura ng kingdom ng Lord? Kasi pumasok ako sa kingdom, when you receive Jesus Christ, you enter to a kingdom. Na itong kingdom to, may culture po ito. May isa hong tinatawag na, may isa hong lingkudo ng Panginoon, Africa, nag-mission po sila. Dumating po yung mga missionary. Pagdating mga missionary, binati po ng mga katutubo, nung makita mataba, tuwan-tuwa ko sila, ay, ang taba mo! Kung ikaw yung binati, hindi na ako mag-church. O pensyon. Kasi sa kanilang kultura po sa kanila, the more na malusog ka, the more na pinagpala ka. Tuwan-tuwa sila, sa atin, hindi acceptable yun. Pag sinabi, ang lumaki ka, ang taba mo. Tama po ba ako? Culture. No? Kaya mahalaga, mga minamahal ko, na maintindihan natin kultura, mga minamahal ko, na kung saan, pinapasok ho natin, bilang mga mananampalataya ni Kristo, tayo po ay na-born again at tayo po ay pumasok, mga minamahal ko, sa kaharian ho ng Diyos. No? You're in the kingdom of God. Ikaw po ay pumapasok sa bagong kultura at pumapasok sa bagong pamumuhay ng buhay. Dapat po itong maintindihan, mga minamahal ko, para maunawaan natin kung paano natin ipipit yung mga sarili natin sa kultura na pinasok natin. Tingin sa akin. Ang kultura, hindi mo pwedeng baliin basta-basta ho yan. Naalala ko po yung mga missionary, may isang nagmi-mission na grupo, nagpunta po sila sa isang sa Africa, at napag-mission na nila yung mga babae po wala, naked. So, yung isang misyonero, medyo nababothered siya. No? Kasi nakalabas yung mga breast eh. Anong gagawin mo? Concern ka, bibili mo ng bra. Tama po ba ako? So, pagbalik ni missionary, may dala ng bra, binigyan yung mga babae. Nagalit po yung community. Nagmalasakit na, tinakpan na nga yung nagagalit na. Bakit po? Kasi ang kultura nila, mga minamahal ko, yung mga nagbabra, ito po yung mga hostess sa baba. Naintindihan nyo? Kaya hindi basta-basta. Sa pagmimisyon tulad ho natin, ako po, honestly, hindi po ako epektibo sa Samar. Hindi po talaga. Ako po ay taong madaling kausap.
That's who I am. Pag naupo, gusto kitang usapin, gusto kitang maging kaibigan, gusto kitang mawin sa Panginoon. Pagdating doon, hindi ko magawa yon. Bakit po? Kinausap ko ng Tagalog, sasagutin ako Bisaya, tapos na kwentuhan. Nakaganon lang ako noon, tinitingnan ko sila. Kaya sa isip ko, hindi talaga ako, hindi nila ako maintindihan. Naintindihan niyo po yun? Ang hirap, language, because the culture. Kaya nga po, nakakatuwa rin ng Pastor Alvin, dahil Pastor Alvin kasi medyo marunong po magbisaya. Kaya na-enjoy niya yung lugar. No po? Kaya po, alam niyo, matibay po yun si Pastor Alvin, natutuwa ako sa Panginoon doon. Kasi it's tough. Wala kang kasama doon, mag-isa ka lang. Dito may kausap tayo, pag may problema ka, pwede mo kausapin. Doon po, wala. Kaya very tough. Sana po isama natin sa panalangin po ang Pastor Alvin Tomenio, na ingatan siya ng Panginoon, bigyan siya ng lakas, ng wisdom, na kung saan yung pagtagumpay ng Lord yung kanya hong ginagawa. Amen? So pasok na ho tayo rito. Actually, mga minamahal ko, nang dumating po ang banal na spirito sa chapter 2 ng Acts, pagbaba ni Holy Spirit, nung isilang ang church, ang unang ginawa, culture. Pagkatapos po ng pagbaba ni Holy Spirit, nangaral po si Pedro, nakawin po silang 3,000, nag-create po ng culture. Ano kultura? Araw-araw nagpipray. Araw-araw po nagpe-fellowship, araw-araw may breaking of the bread, araw-araw po nagba-Bible study mga tao. Grabe po yung bigayan ng mga mga tawag dito, benta mo, bahay mo, benta mo, no? Lagbebentahan mo, ganun po yung fellowship, that's the culture. Bigayan dito, lahat ng pag-aari natin sa ating lahat, ganun po sila gumalaw. Kaya naman po sa sobrang lakas ng culture, yung favor ng mga tao na-receive nila. Kaya po madali lang kay Lord magpalaki po ng simbahan. Bakit po? Kasi may magandang kulturang nakita ang mga tao. For the first time in their lives, wala sila na ganung culture. Ito po ay kultura ng bumaba ang banal na spirito. So ngayon, mga minamahal ko, pag-usapan natin, what is the culture of the kingdom? What is this new way of life? Next slide. Ito nakakatuwa. No? The characteristics of the kingdom emanate from the character of the king. Wala hong ganito. Sa Pilipinas po meron tayong leader. Pero hindi po ang galaw ng mga tao, maminamahal ko, hindi po nakadepende sa pag-ugali ng leader. Sa atin di po, dito po sa yung kahariang pinasok, yung karakter po ng hari, maminamahal ko, yun po ang kultura ng kaharian. Kaya ho, pagpasok mo rito, merong kultura rito na kung saan nanggagaling po kay Jesus Christ. Because He's the King. Kaya ang sarap isipin, mga minamahal ko, ito yung culture. Kaya po kung gusto mong maunawa ng kultura ng langit, tingnan mo lang si Jesus. That's the culture of heaven. Handa na po ba kayo? Maintindihan bilang anak ng Diyos, na bahagi ng kaharian ng Diyos, ano ba yung dapat na kultura ko? Para paglalabas ako, makita ng mga tao, ay, Christian yan. Born again yan. Mananampalataya. Bakit? Kasi nakikita ko yung kultura ng langit. Nakikita ko, sa lahat ng tao, ikaw ang kakaiba. Tingin sa akin, pag ang kultura ni Kristo dala-dala mo, magiging kakaiba ka talaga. Magiging ilaw ka, magiging asig ka. Bakit po? Kasi kakaiba po ang buhay po ni Kristo. At sabi ganoon, the kingdom, the characteristics of the kingdom emanate from the character of a king. No po? Hindi po karakter ni pastor, hindi karakter ng leadership, karakter po ng ating hari. May kausap po ako. Kaya nga po, if we want to know what the culture of the kingdom is, suppose, sabi niya noon, we have to look at the king. Kaya po ang goal ng buhay Kristiyano, maminamahal ko, hindi po yumaman sa lupa. Given na po yan kung pagyamanin ka ni Lord. Salamat sa Panginoon. Pero ang goal in life, maminamahal ko, is to be like Christ. Ano yon? Maging kamukha natin si Jesus. That's your goal. Hindi ang goal ng buhay natin, hindi po ito pag-ministeryo, ito bunga na lamang po ito. Hindi po ito blessing, hindi po yun natin. Ang goal in life, maging kamukha natin si Jesus. Yung pagtayo mo sa harapan ng Panginoon, nakikita niya yung sarili niya sa iyo. That's the goal of life. Kaya napakahalaga, minamahal ko, ng tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo pwedeng kopyahin ang isang hari, hindi mo naiintindihan. Pag naunawa mo kung sino siya, madali mo itong kopyahin, minamahal ko. Kaya sa oras po na ito, pag-usapan natin, no? Ito po ang kultura ng kalangitan na ating destinasyon at kultura ng mga born-again believers sa lupa.
Kultura rito, kultura ron. Because we are the kingdom of God and this is the culture of the kingdom of our God. May kausap po ako. So pag-usapan ho natin, and then, walang kondemnasyon, mag-reflect ho tayo. Ito bang sinasabi ng salita ng Diyos, nakikita mo ito sa buhay ko? Bilang isang born-again believer, bilang isang mananampalataya, bilang isang kingdom citizen, nakikita mo ito sa buhay ko? Kung hindi, huwag mo nang kondemnin ang sarili mo. Ang gawin na natin, i-adjust natin sarili natin, mga minamahal, kahit align natin sa kultura ng langit. Amen. This word, hindi po binigay ng Lord to condemn us. Ibinigay ito ng Panginoon for the alignment. Pakisabi nga po, alignment. Gusto mo ng Lord, i-align yung buhay natin. Bakit po? Pag naka-align ka sa Diyos, ang blessing ng Diyos kusang darating sa buhay mo. Ganun po ito kasimple, mga minamahal ko. Kaya nga po, nakakatuwa kasi may standard ng Lord. May hulog po yan. Pag hinulugan ka, titignan ng Panginoon kung nasa hulog ka ayon sa karakter niya. Pag wala po sa hulog, mga minamahal ko, kakausapin ka niya. I-align mo yung buhay mo sa akin. Tingin sa akin, kahit anong gawin mong blessing, hingin ng blessing, mga minamahal ko, huwag mong hayaang pagpalain mo sarili mo. Hayaan mong pagpalain ka ng Diyos. Bakit? Pag pinagpala mo sarili mo, mandadaya ka. Magko-compromise ka. No? Gagawa ka ng mga bagay na hindi maganda to bless yourself. Allow your God to bless you. Why? Because you are a kingdom citizen. Tingnan nun natin ito. Ang unang-unang kultura na makikita natin, na kultura ng ating pong Panginoong Jesucristo, number 1, pakibasa, pakibasa po, love. Pakisabi, love. Ito po ay isa sa kultura ng kingdom ng Lord at yung pupuntahan mo sa langit. Kultura ng pagmamahal. No? At sabi nga naman, minamahal ko, wala kang makikita sa Biblia na sinabi niya sa mga tao sa'yo na I love you. Wala akong ganon. I love you. Pero si Kristo, hindi niya sinabing personal, pero ipinakita niya sa iyong personal. Sa panamparaan, when He died at the cross, nakita ho natin paulit-ulit na pinadadama sa atin ni Kristo yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya tignan mo, sa kabila na hindi tayo tapat, ang Diyos ay tapat pa rin sa'yo. Bakit? Because God loves you. That's the culture of Jesus Christ. Hindi po ito pwedeng magbago. That's who He is. So ano pong ibig sabihin, mga minamahal ko? Pag tinignan ho natin, ang pag-ibig po, ito po ay action word. Pag sinabi mo mahal kita, may patutunayan ka, may papakita ka. Hindi pa pwedeng mahal kita na wala lang, hindi po. Pag sinabing love, may gagawin ka. Because love is an action word. Sabi po ng next slide, i-define po ang love, mga minamahal ko. Ito po yung pagmamahal. This is love, mga minamahal, and this is the culture of our kingdom. Sabi niya, love is patient. Love is kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful, sabi ho ng Biblia. 6, it does not rejoice at wrongdoing. Hindi siya natutuwa sa masama, but rejoices with the truth. Love bears all things, believe all things, hopes all things, endure all things. Love never fails. That's love. Yan po yung karakter, yan po yung kultura ng kalangitan. At sinasabi ng Lord, bilang kingdom citizen, mga minamahal ko, gusto ho ng Panginoon na makita po ito sa atin, magkakapatid. Hello? Ibig sabihin, isang katangian dapat ng isang Kristiyano, yung pagmamahal. Hindi pwedeng believer ka ni Kristo na wala kang love. Or else hindi ka believer. Isa po sa katangian ng kultura ng kalangitan, yung pagmamahal, mga minamahal ko. At ayon po sa sinabi ng Lord dito, love is patient, love is kind. Makikita mo, minamahal ko, pag may love ka pala, may pasensya ka talaga. May patience ka. No? You are kind sa pagsalita mo, hindi ka harsh, mga minamahal ko. Hindi ka nagwa-war prick, mga minamahal ko. Bakit po? Kasi may pagmamahal ka. Because love is patient, love is kind. Kapag inaral mo, normal life in the kingdom of God is showing patience and kindness. Pag born again ka, dapat mabait ka. Bakit naman, Lord? Kasi yan ang Diyos mo. Yan yung hari mo. Dapat parehas kayo.
Try to imagine kung lahat sana ng anak ng Diyos ay magpipit sa culture na ito, ay pambihira. Sino naniniwala? Maraming maboborn again. Kasi makikita nila yung Diyos na hindi nakikita. Bakit kaya ang bait nito? Bakit kaya sa lahat na magkakasama kami, siya lang yung kakaiba? Pag tinanong, ay kasi born again, sabi ko na eh. Ang ganda pa ganun, no? Yung sabi ko na eh. Bakit? Kasi nakikita yung kaibahan. Natingin ka sa akin, the moment na ikaw po yung ma-born again, magiging kaiba ka talaga. Yung ayaw nila, yung gusto nila, ayaw mo na. Dati paborito mo alak, ngayon, ayaw mo na. Dati paborito mo yung kalokohan, ngayon, ayaw mo na. There is something within you. It changes. May kausap po ako. Kaya mga minamahal ko, sinasabi ng Lord sa atin, actually, kaya po, kadalasan, God allow ang mga taong may katigasan ng ulo, no? Magkakaroon ka na sila medyo mabait, no? Sabi mo, Lord, ba't naman ganun? Binigyan mo akong ganun mga tao na alagaan. Alam mo bakit? Hindi lalabas ang love pag wala akong ganyan mga tao. Salamat ka ganyan asawa mo na lagi mo nirereklamo. Ikaw mabait yan, hindi ka na nabago. Ang reklamo naman ng asawa mo lalaki, itong asawa ko hindi nagbabago. Hello? Salamat, may mga asawa tayong hindi maayos. Ang asawa ko tumutuwa sa Lord yun kasi ako na pag-asawa niya. Kung hindi sa akin, hindi siya mababago. Di ba, love? Alam mo, isa ng pangit lang ng tingin natin sa mga tao, pero yung katotohanan, kaya nandiyan, I believe, mga minamahal ko, is to transform us. Pumasok ka sa isang simbahan na galing tayo lahat sa mundo, ano bang alam natin sa buhay? Makasarili, kanya-kanya, tama, mayayabang, lahat tayo. Sama tayo sa loob. Kaya minsan nagtatagisa, nagtatalo-talo. Hanggang isipin na lang ng isang Kristiyano, hindi, ang Diyos ay pag-ibig, dapat maging mapagmahal kami. Nababago tayo pare-parehas. Amen? Kaya po dapat ang pag-ibig, wino-work out. Amen? Kaya minsan nagmamaneho ka, bigla kang kakatin. Lalabas ba sungay? O lalabas ang halo? Pero kadalasan sungay eh. Puto ko tsinta to eh. Nagtatagsa po yan. Sabi yung mga anak natin, oh, si daddy nagtatagsa naman. Tinuturuan tayo ng Lord, hinuhubog sa atin ng Diyos ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, napakalaga mga minamahal ko. Nakiano mo lang ako, next slide. Tignan niyo po ito. Sabi ng gano'n, yung isa yung balik mo ako doon sa definition ng love. Definition ng love. Yung faces mga minamahal ko, lalabas po yan pag may maganyang mga bagay. Yung kindness, madali pagpalain ng taong mabait, pero hindi mabait, mahirap pagpalain. Ang challenge ng love, yung hindi ka ibigin. At tingin ka sa akin, si Kristo po yung pag-ibig. Bakit po? Nung panahong hindi ako kaibig-ibig, nung panahong hindi ka kaibig-ibig, inibig ka ni Jesus. Kaya wala tayo pwede katuwiran. Hindi nga tayo karapat-dapat pare-parehas. Kaya kung meron man hindi karapat-dapat, alalahanin mo lang na inibig ka ng Panginoon, tumanggap ka ng pag-ibig, pwede kang magbigay ng pag-ibig. Hindi ka pwede magbigay ng isang bagay na hindi mo na-receive. Dahil ikaw po'y nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ilang beses ka nagkamali, ibang beses kang gumulong, sumablay, ang dami mong ginawang kalokohan, maminamahal ko, pero still, mahal ka pa rin ng Diyos. Ano sige, palakpakan na si Lord. Ano sasabihin ng Lord? Yang kapatid mo, hindi ko mo kayang pagtsagaan. Na ikaw mismo, yung patience ng Lord, yung kindness ng Lord, na-receive mo. Alam mo, ang galing po ni Jesus, hindi po siya nagturo ng bagay na hindi niya ginawa. Grabe na magturo siya ng love, hindi lang niya po itinuro. Ipinakita at pinadama ang pagmamahal. Perfect model talaga. Kaya po sa loob po ng kingdom, yung kultura ng kalangitan ay galing po doon sa karakter ng hari. Wala pong ganun. Yung presidente natin, pag inaral mo yung ugali, maraming mga nasa leadership ng buong mundo, makita mo ugali.
Pero pagpasok mo sa kingdom natin, maintindihan mo yung hari mo nang gagaling po sa kanyang kultura ng kaharian. Kaya po yung hari natin, hindi siya pwedeng kumpara kanino man. He is awesome. Hindi mo pwedeng kumpara sa Kristo sa kani-kanino man. Wala po siyang katulad. No? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Come on. Kaya minsan, yung mga anak natin magpapasaway, palalabasin ng Panginoon yung patience mo, yung kindness mo. Minsan yung trabaho mo, frustrating, yung mga kasama mo, toxic. Meron ho bang ganun dito? Kaya minsan ang unang natin, pag toxic, ayaw na, gusto ko na mag-resign. Bakit? Toxic sila. Tanungin mo nasa paligid, sabihin, ayaw na nga nalang kasama kasi toxic yan. Kapatid, tingin mo kayo sa akin, hindi ko kailangan ng liwanag ang ilaw. Ang kailangan po ng ilaw ay kadiliman. Kung ang lugar mo ay madilim na madilim, minamahal ko, kailangan ka dyan. Because you are the light. Ang kailangan natin is kindness, patience, expressed by, magitan po ng pagmamahal natin. Sa mga mag-asawang nandito, mahalin mo asawa mo. No return na exchange po yan, wala ka ng choice. Just love him, love her. May kausap po ako. Huwag ka na mag-isip na, hiwalay ka asawa ko. Nakawalong anak ka na ngayon ka pa nag-isip. May kausap po ako. Sana noon pa lang, nung makita mo pagsama pagising mo lang ng umaga, bagong kasal, nakita ko ugali, ayoko na, hiwalayan na. Ngayon ka pa nag-isip, 8 na anak nyo. Husband, love your wife. Mahalin natin ang asawa natin. Hindi po, sabi ng Biblia, love one another, hindi love another one. Malinaw po ang Bible. Habang tumatagal tayo, we need to love our spouse, yung mga anak ho natin, no? Yung church, yung cell, yung leadership, no? Kaya po isa po sa kultura ng mga mananampalataya yung pagmamahal, pangunawa, yan po ay kailangan natin. May kausap po ako. Dahil sa kultura po ng kalangitan, yan po yung kultura ni Jesus. Yan po yung kultura ng kingdom. Hindi pwedeng nasa kingdom ka na hindi ka mag-fit sa kultura. Hindi pwedeng baguhin ang kultura, ikaw po magbabago. Kaya sabi ng Panginoon, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. How? By renewing of your mind, maminamahal ko. Kaya po tingin sa akin ng buhay Kristiyano, hindi pwedeng hindi magbago. Pakisabi sa katabi mo, magbabago ka. Sige lang po, pakisabi sa kabila, magbabago ka. Ang sarap pagkatabi mo yung asawa mo, no? Magbabago ka. Ganyan ka, magbabago ka. Kapatid, tingin mo kayo sa akin, minsan panalangin mo sa asawa mo magbago. Panalangin mo sarili mo magbago asawa mo. Because if I am changed, everything changes. Amen. Ang unang kultura po ng kalangitan, unang kultura ng kingdom ng Lord, people in the kingdom are known for their love. Tayo po yung mga tao, minamahal ko, na tumutulong tayo, hindi dahil may mahihita tayo sa kanila, dahil may mapapala tayo sa kanila, kaya tayo tumutulong sa kanila because of the love of Jesus, minamahal ko. Gusto nating abutin ang mga tao kasi yun po yung puso ni Kristo. Hindi tayo naglilingkod para magkapera, hindi tayo naglilingkod for our advantage, hindi po. We serve God because we love God. We serve people because we love people. May kausap ako. Because love, next slide, ano nga ito? Kasunod, next slide, Next slide. Hindi, ibalik mo ko doon sa isa, Sa isa, yung definition ng love. Ayan, sabi niya, love, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Pag pag-ibig tayo, love bears all things, believe all things, hopes all things, endure all things. Love never fail. So ibig sabihin, isang napakahalagang kultura ng kalangitan, yung pagmamahal. Kaya pag may pagmamahal ka, hindi ka susuko. You will keep on fighting because of the love that burns within you. Etong love na ito, hindi ito galing sa atin, ito po'y galing sa banal na Espiritu. When you receive Jesus Christ, you receive the Holy Spirit. At ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya kapatid sa akin, ito pong topic natin, pinaundationan po ito about the kingdom of God. Ilang linggo mula sa linggo po na ito,
Pag-uusapan na ho natin yung ating pong tema ng Philippine Assemblies of God. Bearing fruit in the Spirit. Pag-usapan natin character. Kasi maganda ho, sino naniniwala? Maganda ho nababago tayo. Dapat na-change. Lalo na pag matagal na tayong Kristiyano, dapat nababago. Hindi ka dapat papayag mo, ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa nila mabago. Kaya nga po nakakalungkot pag makita ng mga unbeliever, naku, naging Kristiyano, wala naman na bago dyan. Naintindihan niyo po yun? Kaya mahalaga nagbabago. At alam niyo ba, ang unang makakakilala sa'yo, asawa mo. Huwag mong itanong sa labas kung sino ka. Itanong mo sa asawa mo kung sino ka, sasabihin niya sa'yo. Pero humanda ka. Pag sinabi niya sa'yo, baka bigla mo siya masakal. Ang tunay nakakalam yung mga anak mo. Pag tinanong, sino si tatay sa bahay? Tatay ko, mainitin ang ulo niyan. Ang tatay ko, wala, patay ka na ro doon. Kaya wag na tayo doon magkaroon ng ano. Pero katotohanan tingin sa akin, kung gusto mo maintindihan kung sino ka, kausapin mo asawa mo. Siya yung magsasabi kung sino ka. Kausapin mo ang anak mo, sila magsasabi kung sino ka. Pero huwag kang mapipikon, ihanda mo rin yung sarili mo, pero handa ka magbago. Pakisabi nga po, magbago. Isa po magbago. Lahat po tayo, challenge po natin itong mga minamahal ko. It is our challenge, mga minamahal ko, na yung fruit of the Spirit called love ay lumabas sa mga buhay ho natin. Yan po yung unang kultura ng langit. Kaya po sa langit, mga minamahal ko, pambira punong-puno ng pag-ibig doon. That's the culture. Wala hong makasarili doon. Wala hong mayabang doon. Walang pakialam. Wala hong ganun doon. Kaya po, even sa kingdom ng Lord, kaya po gusto ng Panginoon, ang mga simbahan, dapat ang kultura nagmamahalan. Hindi nag-aaway-aaway. Kung may problema, dapat inupuan, nag-uusap. Ang final authority is not the pastor, the final authority is the Word of God. Ano ba sabi ng hari natin? Yun dapat masunod. Kaya po, hindi ka inutusan ng Panginoon yung lumaban, hindi tayo inutusan mag-aklas, wala hong ganon. Si Kristo po nang sinampal sa kanan, sabi ng Panginoon, binibigyan niya kaliwa. Pinako po siya sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nag-retaliate. Bakit po? Because He is the God of love. Pakisabi nga po, love. Pakisabi mo nga sa katabi mo. Pakisabi mo lang, you have no choice but to love me. Sundan mo. Sagot ko, tanghalian mo. Pangalawa, na kultura ho ng kalangitan. Next slide. Honor. Honor. Pagpaparangal. Sa kingdom po ng Lord, mahalaga po ang pagpaparangal, mga minamahal ko. Sa kalangitan, mahalaga po, because this is the culture of the kingdom. Honor looks like reverence for God. Paggalang po sa Diyos at pagrespeto sa ibang mga tao. It's living with the healthy fear of the Lord and honoring God in all we do. Banal na pagkatakot. Pagrespeto sa Panginoon, honoring about God. No po, ito po ay isa sa magandang kultura ng kalangitan, mga minamahal ko. Alam nyo, sa totoo lang, si Kristo po, nakakatuwa po ito. Si Kristo po, siya po yung Diyos na mga minamahal ko na binigyan tayo ng dignidad. Alam mo ba, si Kristo nirespeto ka, binigyan ka ng dignidad. Kaya po nakakatuwa, yung mga taong walang dignidad noong panahon ni Jesus, Mary Magdalene, walang kumakausap doon. Iba-iba asawa noon. Pero may isa pong Kristo na pinarangalan po itong tao na to. Zacchaeus, mga minamahal ko. Mga publikano, mga mangingino, mga makasalanan. Alam niyo, ang galing-galing ni Jesus Christ. He respect human. Alam niyo po, isang katangian ng mga kingdom people, dapat marunong tayo rumispeto. Hello? Hindi lang po, minamahal ko, yung boss natin, nire-respeto natin, dapat ang mga tao nire-respeto, kahit walang pera, kahit anong kalalagayan, we respect them. Why? Because God loved them. God honors them, mga minamahal ko. Alam niyo po, sa totoo lang, itong honor na ito, kung ito po'y matututunan natin mga Kristiyano, kahit po yung hindi mabango sa ilong mo, pag naintindihan mo kung gaano sa kahalaga sa Panginoon, aabutin mo po ito. Why? Because one of the culture of the kingdom is honoring. May kausap po ako. Actually, mga minamahal ko, sa totoo lang po, bibihira mo sa ating mababait. Tama po ba ako? Magiging honest tayo, hindi mo tayo mababait talaga.
Pero sa kabila ho naman minamahal ko, binigyan ho tayo ng Panginoon ng honor. Binigyan tayo ng Diyos ng dignidad. Kaya ngayon mo minamahal ko, tingin sa akin, hindi mo pwedeng anuhin ang mga tao. Hindi po. Hindi natin pwedeng malitin ng sino man. No? Lahat ng tao ino-honor kasi ino-honor ho ng Diyos yan. Kung ito pong kultura ng kalangitan, kung ito pong kultura ng simbahan, ang ganda ng simbahan, bakit po? Hindi po dahil mayaman ka, ino-honor ka, hindi dahil may pera ka, ikaw po ilalagay sa unahan, hindi po. May pera, wala, parehas ang honor. Lahat ng tao kinakausap natin, lahat ng tao inaabot natin, bakit po? Because of honor. Because in the kingdom of God, one of the culture is honoring people and honoring God. May kausap po ako. Kasi sabi po ni Pedro, maminamahal ko, 1 Peter 2:17, sabing ganoon, maminamahal ko. Sabi po ni Pedro, sa mga mananampalataya, honor all people. Hindi na sinabing, i-honor mo yung may pera, i-honor mo yung sikat. Sabi niya, honor all people. May kapansanan, hindi mabango ang amoy, ano man ang kalalagayan, honor. Kaya ayaw ng Diyos na binabatibot ang tao. Ayaw po ng Diyos na minamak ang tao. Hindi pa pwede maminamahal ko, minamak mo ang tao at the same time, binibuild mo yung tao. Ang ministry natin is to build people, hindi po i-mock ang tao. Kaya galit po ang Panginoon sa mga taong mockers. Ano po yung mga mockers? Ito po yung mga taong pinagtatawanan ng mga tao. Ginagawang katawa-tawa yung mga tao para lang po tumawa ang mga tao. Ang Diyos po natin hindi ho ganun. Kaya sinasabi ng Panginoon, mga minamahal ko, hindi ho natutuwa ang Panginoon. This is our job. This is our ministry. Yung mga tao, makita mo, walang-wala yan. No? Galing po sa kawalan. Minsan, may hindi magandang amoy nila. No? Tapos dadalhin mo yan dito. No? Ibibuild mo siya. Hindi mo pwedeng binibuild mo siya habang sinisipa mo siya. Hindi pa pwede. Pag binild mo, dapat i-build mo. You need to learn how to honor people. All people. May kakausap ako. Hello? Honor all people. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king. No? Honor the people. Honor the king. Hindi pwedeng king lang ino-honor. Mahalaga yung king. Sabi ng Panginoon, kung ino-honor mo ako, i-honor mo rin ang mga tao. Kaya mahalagang honoring. Pakisabi nga po, honoring. Jesus modeled this by valuing people and treating them with dignity. Binabalyo ni Lord ang tao, mga minamahal ko. Ang halaga ng tao kay Lord. Yung alam mo na, minsan sa totoo lang po, ang mga tao naghahanap lang naman talaga ng mga tao magbabalyo ho sa kanila. Nakaraan ang Ate Gian, kasama sila JD, nagpunta ho sila ng tawag dito ng LCC. And then may isang kapatiran tayong kabataan na nagyaya po ng mga classmate niya. 22 ba? Sila? 22 po yung dumulo, doon po siya sa Papa Joe. Nakaupo lang ho sila doon and nagturo ho sila. At habang nagtuturo po na mag-small group na mga minamahal ko, maya-maya na ho, nagbukas yung puso ng mga bata. Nagiyakan po sila mga minamahal. They are wounded. Mga basag po sila. Lalaki umiiyak. Umiiyak ho. Bakit po? Because they are wounded. Tingnan sa akin, isang kapahayagan ng honoring, pagbabalyo ng tao, yung listening. Alam mo ho ba, minamahal ko, pag ang mga tao na ministeryohan mo, mamahalin ka. Tama po ba ako? Mamahalin ka nila. Pag naramdaman nilang ino-honor mo sila, naramdaman mo, minamahal mo sila, i-honor ka ho nila. Na ang respect, hindi po ito ginigain. Ito po ay binibigay. May kausap pa ako. Kaya pangalawa, minamahal ko, na mahalagang ano natin is honoring. Pangatlo, minamahal ko na kultura ng kaharian po ng langit is integrity. Pakisabi nga po, integrity. Isa po, pakisabi, integrity. Integrity, ang Diyos po natin, mataas ang integrity. Si Lord po yung isip niya, yung salita niya, yung galaw niya, isa po yan. Hindi po yung gumaganon. Hindi po siya nag-iisip ng saliwa o hiwalay po sa kanyang gagawin. Ang tawag po na integridad. Yung sinasabi mo, ginagawa mo, yung pinangako mo, tutuparin mo. Kaya po sabi ng Biblia, sa Bible, minamahal ko, sabi ho ng Panginoon, number 23 verse 19 na, kasunod na. Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken,
and will He not fulfill it? Sabi, ang Diyos po ay hindi po tao para po siya magsinungaling. Hindi po siya minamahal ko, anak ng tao minamahal ko para po magbago ng isip. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Pag pinangako niya, tinutupad niya. Tawag doon na integrity. Kaya mahalaga minamahal ko integrity. Pakisabi nga po, integrity. Yung alam mo na, yung katiwa-tiwala ka. Alam nyo, ang sarap kasama yung mga katiwa-tiwala. Ngayon po, bihira na ang taong katiwa-tiwala. Pag nakakita kayang kayamanan po yan, pag may business ka, kayamanan po yan. Bakit po pwede mong iwanan po yan, minamahal ko, basta may integrity ng taon yan, pwede mo itaya ang sarili mo sa kanila. Kaya ang integrity po ay mahalaga, minamahal ko. Naktinga sa akin, sa mga worker na dito, mahalaga integrity mo. Hindi po man yan nakikita ng mga tao, nakikita po yan ng Diyos mo. Yung, pasensya na ho kayo, yung mga kalokohan natin ginagawa sa trabaho, hindi man yan makita ng amo mo, nakikita ng Diyos mo yan. At hindi amo mo ang nagpo-promote yung Diyos na nakakita ng ginagawa mo. Kaya mahalaga integrity, mga minamahal ko. Isa po ito sa karakter ng ating pong Panginoong Hesukristo. No, naalala ko po, kausap ko yung aking kaibigan, Sabado na nag-usap kami, at habang nagkakantuhan kami ng aming buhay spiritual, napagkwento ho namin, kasi po yung ating pong kapatid ay nasa posisyon po ito, no? Parang manager po ito sa isang departamento. At alam niyo ho, ang daming pwedeng maging pera. Nag-uusap po kami, mga minamahal ko, kasi dadaan po sa kanya, siya mag-a-approve ng mga may mga tao po lumalapit ho sa kanya at ang sabi sa kanya, Sir, sabi na ganoon, ano na, 24 pesos, gayon 25 sa yung piso. Habang nag-iisip mo, pambira, ang insertion hindi lang sa Senate. Pati sa trabaho mo, may insertion. May kausap po ako, walang makakaalam. Itong kwentahin ko, mga minamahal ko, ang laki ng piso lang pero grabe. Wow, sabi ko, ang laking pera na itong ano na ito. Kayang gawin. Ito mga maganda, wala nakakaalam. Kayo lang, tsaka si Lord, tsaka si Satanas. Inalok po siya, mga minamahal ko, naalala ko po, inalok po siya, mga minamahal ko, na pwede siya magkaroon ng more than 50,000 pesos a month. Nililigawan po siya, mga minamahal ko. Nag-uusap kami noon, alam ko more than 50, 90 ata. Nag-uusap kami dalawa. Sabi ko sa kanya, pare, madaling pera, pero mahalaga yung integridad mo sa Diyos. And then, he decided na hindi patulan. Bumilang ng ilang buwan, nagkaroon ng problema sa opisina. Buti na lang. Dahil kung kinagat niya, I believe wala na ho siyang trabaho. Ang tag doon na integrity. Meron naman lumalapit sa kanya. SOP ho sa kanila. Sabi ko, akala ko sa gobyerno lang SOP. May SOP rin pala sa mga ano. Sabi niya, Sir, magkano bang kailangan? Sabi ng kaibigan, hindi ko kailangan ano yan. Ilagay mo kung ano-ano dyan, kung magkano, hindi tayo pag-usapan dyan. Sabi ng ganun, Sir, sa totoo lang yung ibang mga may ganito eh. Ikaw lang ang wala eh. Sabi, hindi ko kailangan yan. Yan titindahan. Wala mang nakakakita. May Diyos nakakita. Pag prinomote ka ho ng Panginoon, karapat dapat ka sa posisyon because of your integrity. Madali lang magsinungaling pag walang tao. Madali lang kumita kung gagawa tayo ng kabalbalan. Pero it will affect your integrity in life. Isa po sa katangian ng mga kingdom citizen is our integrity. Kaya ngayon, mga minamahal ko, tignan niyo po ito. Yung nangyayari investigasyon sa Senado, yan po ay larawan ng leadership na walang integrity. Sila po ay iniimbestigahan because of lack of integrity. The flood control, mga minamahal ko, lack of integrity. Kaya ngayon, tigil sa akin, mahirap pong ibalik ang integridad ng ating bayan dahil sa kagagawa ng ating mga kasama sa ano.
Kaya wala na akong tiwala sa DPWH, mga minamahal ko, wala nang tiwala. Ang tingin ngayon sa loob ng corrupt. Kaya ang Pilipinas ay pangatlo na sa Asia sa pinaka-corrupt na bansa. Ginagawa na ng kalokohan. Konti na lang, number 1 na tayo. Woo! Pero tingin sa akin, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, hindi tayo pwede tumulad sa kanila. Meron na sarili tayong kultura. Yung Diyos natin may integridad. Kaya sabi ng anak, ingatan mo integrity mo. Hindi ibig sabihin, hindi ka magkakamali. Pero dapat iniingatan mo sarili mo para sa akin. Dahil dala-dala mo ang pangalan ko. Kapatid, tingnan sa akin, hindi po simbahan ang dala-dala natin lang. Unang-unang dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag ang Diyos po'y nangailangan, kaya po ng Lord ay sabihin ng Lord, yung anak ko pwede dyan, kasi yung anak ko may integridad. Kaya po si Joseph, nung nangailangan ng Panginoon, ang recommendation ni Yahweh, itong si Joseph, maganda ang integridad. Kaya po nangangailangan ng panahon ni Nebuchadnezzar, ang recommendation po ng Diyos ay si Daniel. Bakit? Ang taas po ng tinatawag na integrity. Ibig sabihin, integrity matters. May kausap po ako. Ito nakakatawa, mga minamahal ko, yung Diyos natin mataas integrity. So therefore, we need to work out our integrity. May kausap po ako. Kaya po mahalaga, mga minamahal ko, small group. Mahalaga na may kausap ka. Para pag may temptation, mga minamahal ko, may mga kalokohan ng demonyo na gusto kang itrap, meron kang kasama na pwede mong tanungin, bro, kung ito ba'y gagawin ko, anong pwedeng mangyari rito? May magpapayo, may check and balance sa'yo. Ganun po kahalaga ang small group, mga minamahal ko. Para maingatan po tayo sa pagkakamali, sa deception po ng kaaway. Kaya pwede ba akong makiusap? Love your small group. Mahalin mo yung leader mo. Mahalin mo yung mga kasama mo sa small group. Tulong yan. Ngayon, hindi mo siya makita, pero one day, you will understand the importance of those people na kasama mo sa small groups. May kausap po ako. Ang sarap pong magkasama. May integridad ka, may integridad ito. Ang kasama mga tao, may integridad, mga minamahal ko. Meron tayong tinatawag na check and balance. May kausap po ako. Kultura ng kingdom, mga minamahal ko, number 1 is love. Pangalawa, minamahal ko na makikita natin dito, mga minamahal ko, yung tinatawag na honor, pagbibigay ng pagpaparangal. Pangatlo, yung tinatawag na integridad. Ang taas ng integridad ng Panginoon, grabe po ito. Ito nakakatuwa. Hindi siya sabing hindi magkakamali, pero dapat pag nagkakamali, marunong humingi ng tawad sa Diyos. At may pagnanais po na mabago. Lord, change me. Ayoko na ito. Gusto kong baguhin ang sarili ko, tulungan mo po ako. Para maingatan po natin integridad natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Pang-apat po, mga minamahal ko. Pang-apat, servanthood. Ano? Wala kang makikitang kingdom na lahat ng tao lingkod. Wala kang makikitang kingdom, lahat po ng tao alipin ng isa't isa. Wala. Bakit po kasi dito sa kingdom na to, yung hari is a servant. Pambira, walang ganun. Wala kang makikitang kaharian, wala kang makikitang bansa, ng tagapanguna, siya po ay naglingkod, naghugas po ng paa, mga minamahal ko, sabi po ng Biblia, na parito anak ng tao, hindi para paglingkuran, upang maglingkod at hanapin ang mga nawawala. Kaya ang sarap pong maintindihan, kung yung Diyos ko naglingkod, sino naman ako? May kausap po ako. Bloodline po ito ng lahat ng mananampalataya because we are all servant. Well done, my good and my faithful. That's who we are. Because our King is a King who is a servant, mga minamahal ko. Kaya po nakakatuwang tingnan, mga minamahal ko, itong Kristo na ito, pambira, ito nga naglingkod eh. Ito nga hari, humawak ng paa na marumi. Ito ang hari kung saan namatay para sa kanila. Sino naman ako kung ikaw ang aking hari, I have no choice. Kaya tingin lagi, ang laging reference si Lord, si Jesus Christ. Pag tinignan mo ho siya, mga minamahal ko, you cannot question Him. Baka ngingitian lang tayo ng Panginoon, Lord, maglilingkod ba ako? Baka ngitian ka lang ng Lord. Sabi ng Panginoon, I am the King of Kings and the Lord of Lords, and I am a servant. Kaya mahalaga sa Panginoon, ikaw, tingin sa akin, ikaw po ay lingkod.
Sana kaysa ka pumunta, maglilingkod ka. Hindi tayo mga boss. Hindi tayo mga boss. No? Kung ayaw nilang maglinis, maglilinis tayo. Amen. Amen. Kung ayaw nilang magligpit, magliligpit ako. Bakit? I am a servant. Kung may pangangailangan, nandun ako because I am the servant. Alam ang pinakamagaganda, naalala ko yung mga ni Bishop Uriel, yung kanyang mga grupo na Hakot Boys. Nakahakot po yung mga minamahal ko, malalaking speaker, madaling araw po yon. Nandun na po yon sa tinatawag na Cuneta Astrodome. Naghahanda na sila ng mga tinatawag po na gagamitin, mga minamahal ko. Itong grupo na ito, mga arkitekto, mga inhinyero, mga tapos po ito ng Forest course, mga minamahal ko, nagbubuhat po ito because they are doulos for Christ. Naintindihan na yung servanthood, mga minamahal ko. Church, ikaw at ako, sabi ng Panginoon, we need to serve one another. Hindi lang ako maglilingkod sa'yo, dapat paglingkuran mo yung katabi mo, paglingkuran mo, isang simbahang naglilingkuran, isang kingdom na kung saan lahat po servant. Di ba ang sarap? Alam mo, natutuwa ko dito sa atin eh. Tutuwa ko kay Jason nyo, no? Sila Oan. Dito po kasi, pagkatapos ng service, pag tayo natin, magugulat ka, may kumukuha ng mga bako, bag. Ang ingay na, magkita may naggagano na kagad. Hindi na ho sila inuutusan. Nakakatuwa pong tingnan. Sabi nga ho ng iba, lagi tatandaan ito, kahit hindi ka magsalita, yung paglilingkod mo ay magsasalitang kusa. Lalo pag nakita niya, that's our culture, that's who we are. We are servant. Hindi tayo nag-uunahan, nagpapakamatay sa unahan po na ito. Kahit wala pong pulpito, we will serve one another. Hello. Sa akin po, natutuwa ako sa Panginoon, kwento ko lang at lagi ko naman nababanggit dito. Nung ako unang dali ng Panginoon sa area yung mga minamahal ko, una kong ministry ay CR. Miyerkules po ng gabi, Sabado ng gabi. CR po yan, yung CR po ng area A. Masaya ako sa ginagawa ko because I serve the people of God. Sa mahabang panahon, siguro 5 years ko kung ginagawa yun. That's my ministry. Tapos nandalin po ako sa road trip, mga minamahal ko, dinala ko ng road trip ng Lord. Kasama ko si Pastor Frank, sabi ko sa Panginoon, Lord, anong pwede kong gawin? Sabi sa akin, ang linaw, tara rito. Sinama ko, pinakita sa akin CR. Yan ang ministry mo. Tuwan-tuwa ako, that's my ministry. CR. Grabe, pakanta-kanta pa, worship lang ako doon. Lagi mo tatandaan, yung ginagawa mo ngayon, malaki kinalaman sa future mo yan. Ulitin ko po ito Yung ginagawa mo ngayon, malaki po kinalaman yan sa hinaharap mo. Kaya pag ginalingan mo ngayon, magugulat ka, pupunta ka sa pinamagandang lugar. Kung meron pagkataong maglingkod because this is our culture. Amen. Yung boss mo, paglingkuran mo. Yung mga kasama mo sa, paglingkuran mo. Gawin mo yung pwede mong gawin. Huwag kang maging boss. Makikita nila, alam nila, tutuwa ko sa'yo. Sa lahat sa amin, ikaw ang kakaiba. Nakaalis na kami, ikaw naglilinis pa dito. Wala namang bayad yan because I am a servant. Naalala ko po yung katuwiran, yung story ni Brother Yun. Nung siya po ay nakulong, mga minamahal ko, pinasusuka ho sa kanya si Jesus. Pinadidinay sa kanya si Jesus. Kahit anong gawin nila, hindi nila ma-break si Brother Yun. Tapos, nung malaman ho nila ando si Brother Yun, ang sabi po ng tawag dito, ganito gawin natin. May isa ho mong nakakulong sa loob ng kulungan, baliw. Lahat po ng pinapasok doon, mga minamahal ko, pag pinasok po sa lugar na yan, sumisigaw po lahat ng dyan. Gustong lumabas dahil po sa baliw na yon. Pinasok po si Brother Yun, mga minamahal ko, grabe po ito. Nang ipasok sa mga minamahal ko, alam mo ginawa ni Brother Yun? Pinaglingkuran niya. Yung pagkain niya, binibigay niya. Halos hindi siya kumakain, parang pakainin po yung baliw. Ilang buwan lang ang lumipas, tumino yung baliw. Kapatid, yung paglilingkod na galing sa puso, may tinatawag po mga minamahal ko na dating sa mga tao nakakita. Sana po maging lingkod tayo. Maglingkod tayo lahat. Kahit na saan ka pwede ka maglingkod. Ang paglingkod wala lang dito sa church. Kahit saan ka pumunta pwede ka maging servant ng lahat. Huwag mo isipang nagugulangan ka. Hindi ka nagugulangan. Binibuild ng Lord yung character mo.
May kausap po ako. Kung pakiramdam mo, ginugulang ka, hayaan mo lang. Mahalin mo lang ginagawa mo. Parang pakiramdam ko, nababalagoong ako, okay lang yon. May isang pares ng matang nakatingin sa'yo habang ginagawa mo yon. Ang pangalan niya ay Jesu Kristo. Magugulat ka isang araw, pag nakailangan ng amo mo, ikaw ang unang-unang recommendation ng Diyos mo para sa kanila. Kaya kadadali ng Diyos doon, alam ng Diyos may integridad ka. Alam ng Diyos may pagmamahal ka. Alam ng Diyos na kayo mag-honor. Alam po ng Panginoon, you are a servant. Daladala mo ang pangalan ni Kristo at ang pangalan ni Kristo ay malululahati bilang mga anak ho tayo ng Diyos. Pwede bang palakpakan si Jesus? Come on! Servanthood, mga minamahal ko. Hallelujah! Are we humble enough to clean toilets if need be? Can we help others in need even if it's inconvenient? Maglilingkod ka ba para kahit na inconvenient ang daladala nito? Okay ka lang ba magpatalo? Alam niyo po, hindi lahat ng argumento dapat mo ipanalo. Minsan kailangan magpatalo para manalo. Dahil pag ikaw po'y lagi na lang gusto manalo, maniwala ka, talo ka sa dulo. Panghuli, mga minamahal ko, na karakter o kultura ng tinatawag na pinapasok natin kaharian bukod sa servanthood. Ang galing no, yung hari na ko po servant, yung mga tao servant. Ano mo ng kingdom yan? yung hari, loving God, loving king, yung lahat ng tao loving. Ano ba naman? Ang saya, ang ganda, wala makasarili. No? Lahat po gusto maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa mga tao. Pambihirang kultura yan. I pray, minamahal ko na mangyari ito sa buhay natin pare-parehas. Panglima, minamahal ko, is humility. The last is the humility, kababaan po ng loob, mga minamahal ko. Humility. So pag sinabing humility, mga minamahal ko, si Kristo po nagpakita ng humility din. Sabi po ng Biblia, tignan niyo po ito, sabi ng Panginoon, God resist the proud but give grace to the humble. Sa mga tao mapagpakumbaba, binibigyan niya ng biyaya. Sa mga tao mapagpakumbaba, binibigyan niya ng biyaya. Kaya ang sikreto lang, magbaba ng sarili and the grace of God will come upon your life. Bakit po? Even po kasi yung hari natin, nagbabari ng sarili. Next slide. Magtatapos na po ako dito. Next slide. Sabi ng ganoon, Philippians 2:6-8, Jesus, who though He was in the form of God, siya po ay nasa anyo ng Diyos, did not count equality with God, a thing to be grasped. Hindi niya inanong maging pantay sa sarili. Bagko sabi naman, minamahal ko, siya po ay nagbaba ng sarili. Verse 8, kasunod na, verse 7. But emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, a thing to be grasped. Anyong Diyos, to the highest, to the lowest, anyong tao. That's humility. And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Tingin ka sa akin, ang mga anak ng Diyos, dapat we are known sa humility. Ulitin ko po ito, dapat po ang mga anak ng Diyos ay maging mapagpakumbaba. Isa po ito sa karakter o na tinatawag po ng kultura ng kalangitan. Kababaan po ng loob. Hindi ho tayo pwedeng mayabang. Bakit po? Kasi yung Diyos natin hindi ho mayabang. Ang Diyos natin mapagpakumbaba. Kung mapagpakumbaba ang Diyos natin, dapat nagre-reflect sa buhay natin because God is humble. So kaya ako nagbababa ng sarili, hindi para sabihin sa kanilang ganyan, hindi po. Kaya tayo nagbababa ng sarili kasi mapagpakumbaba yung Diyos ho natin. Our God is a humble God, mga minamahal ko. Nakitingin sa akin, pwede ba ako makiusap sa iyo? Kahit pinagpapala ka na ng Panginoon, inaangat ka ng Diyos, sana nanatili ang paa mo nakatungtong sa lupa. Dahil ang testing yun ng humility, mga minamahal ko, pag tayo po nakakaranas na ng mga blessing, may nakukuha na tayo, nagkakaroon tayo ng pangalan, pag hindi ka naging maingat, mga minamahal ko, sasabihin mo, you are a somebody. Kaya po tingin sa akin, mahalaga laging sisilip kung saan ka nang galing. Saan ba ako nang galing? Saan ako nagsimula? Babalikan mo lagi para maintindihan mo, saan ka man ngayon, ito ay bunga ng biyaya ng Diyos sa simula. Biyaya dito, biyaya doon, hanggang langit biyaya. Kaya all the glory belongs to our Father. All the glory belongs to our Jesus Christ. Because our God is a humble God. Ang sarap isipin, no? Pag nag-worship ka, naintindihan mo, He is a loving God, Diyos na nag-honor, a servant God, a humble God. Diba nakataas yung kamay mo?
Wala kang maramdamang yabang sa Diyos mo. At sino naman tayo para magyabang pare-parehas? Ang buhay mo ay biyaya lang ng Panginoon. Ako, lahat tayo, is all about the grace of God. Alam niyo po, paalalanan ko ho kayo, lalo na ho yung mga young pro. Paalala ko ito kasi mahal ko ho kayo. Huwag niyo ho hayaan kainin kayo ng sistema na pag pinagpapala ka na, pakiramdam mo, itong kamay na ito, ang dahilan kung bakit ka pinagpala. Galing ng kamay na to. Kaya ako Sabi ni Job, mga minamahal ko, hindi niya hinalikan ang kamay niya. Dahil alam niya, mga minamahal ko, it's all about God. Kaya po, gusto kong paalalahanan, ang blessing po, gusto ng Lord, dadaling ka sa blessing. Pero mahalaga po palagi ang puso. Puso po na may kababaan ng loob. Pusong kumikilala sa Panginoon na, Lord, it's all about you. Ano man akong meron, ano man narating ko, kung wala ko kayo, wala ako dito. Lord, salamat. The glory belongs to you alone. Yung mga tao mapagpakumbaba, lagi nang kinikilala ang pangangailangan nila sa Diyos. A humble person, mga tao mapagpakumbaba. Ito yung mga tao na lagi nang ina-address na, Lord, it's all about you. Kaya ako nandito because of you. Lord, kailangan ko po kayo. Lord, walang panahon na hindi ko kayo kailangan. That's humility. Pagdepende sa ating pong Diyos bilang ating mga tinatawag na, tawag dito, lakas at pinanggagalingan. That the culture. Ulitin ko po, ang kultura natin mga minamahal ko, this love, kailangan mag-reflect. Pangalawa, yung pag-honor sa tao, mga minamahal ko, dapat mag-reflect. Pangatlo, yung integridad. Ingatan natin. Kung meron man tayong mga sablay, tapos na po yan, hingi ng tawad, baguhin ang sarili. Lord, tulungan mo ako ma-change. Lord, ang dami kong sablay, ang pangit na aking mabuhay, ang dami nasira na integridad ko. Pero pwede pa ba ako magsimula na integridad? Sasabihin sa Panginoon, not pwede. Pwede kitang ayusin pa para ibalik ko yung ninakaw na integridad ng demonyo sa buhay mo. And then, mga minamahal ko, servanthood, and then humility. The culture of the kingdom of God. Kaya nakakatuwa. Now, you are in the kingdom of God. And in this kingdom, the culture is love, the culture is honoring, the culture, mga minamahal ko, is humility, the culture is servanthood, the culture is integrity. Andito tayo. Magugulat ka, as we understand and as we stay in the presence of God, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Tayo po itatayo, mga minamahal ko.